Hello everyone, I'm going to the market, and you know what guys, these days it's raining here in Hong Kong. It's cold and it's raining, so we must be careful because maybe we will get colds and fever. Mahirap magkasakit, so ingat-ingat pag may time. You see, as you can see, ano siya, doomy yung yung paligid because it's raining. Tapos nakapagtataka kasi minsan few days will be too cold and then other days ang init, hindi mo maintindihan yung climate. Just like last week, I guess Monday to Wednesday it's too hot. Literally I'm sweating, and then after like Thursday, Friday, and of course Saturday, it's really too cold. Parang bumalik yung winter na yung muntik nang mabangga ng lulu bike si lulu na nagchat-chat habang naglalakad. Kaya bawal dapat focus sa paglalakad, hindi nagchat-chat. Yan tuloy. So sigaw-sigaw tuloy si lulu bike. Sana hindi lumakas yung ulan. Kasi yung coat ko mababasa talaga. Ayun, so ganito yung life ko. But you know what, most of the times hindi ako dito bumibili. Doon ako sa Chun Mun Center talaga. Sasakay ako ng bus, sasakay ng train, sasakay na naman ng minibus yun. Pero sobrang nakakahilo. Laging sumasakay. Buti lang sana kung ibang sakyan. Yung ikaw yung sakyan. Musit. Bitaw, oy. Tapos pag doon ako pumunta sa Chun Mun, I will gonna wait for the minibus like around 30 minutes. Nakatayo ka lang doon sa highway, nag-aantay. Oh guys, ang ganda ng flowers. Wow. When it's like a bud, it is red, and when it's nag-bloom na siya, it turns to pink. Yeah, nice. Oh, nice. Mga teammates ko, I mean, anong tawag doon? Yung ibang teams nandito sa Hong Kong, di ba? As you can see guys, na yung mga bulaklak nila dito is common sa Pinas. Common, di ba? Like 1990s pa ng mga bulaklak sa Pinas. Common siya, but here, ang daming ginagawang lang tawag doon, sa plantations nila ba sa beautification nila. Old flowers sa atin, pero ang ganda tingnan dito kasi nga na well arranged, well organized yung mga bulaklak. Kahit common at luma, maganda pa rin tingnan kasi sobrang creative ng Hong Kong, di ba? Sobrang creative talaga. Tapos ang dami nilang kahoy, na yung bulaklak ng kahoy na lang yung maiiwan, nawawala na yung leaves. Okay, I'll be going inside the market na. And by the way, this is the light rail. The light rail going to Yuen Long and then the other places na nearby sa Chun Mun ito. You know what? Yung mga OFW dito sa Hong Kong na makaka-relate sa akin, diba sobrang convenient dito sa Hong Kong? Sobrang convenient talaga. Tapos, sarap manirahan. Oo, sarap talagang manirahan. Okay, so this is the market of Linking Estate, Chun Mun. Alam nyo, dito akong bumibili ng mga prutas na sakman. Yung mga reject. Yun lang talaga na-afford ko Pag fruits kasi na medyo matagal na, mura na lang siya. Tulad niyan, may 10 na lang. Sakman yung
Sapman yung isang plato. Oh, marami na din yun. Pinagtsatsagaan ko na yun. Kaysa naman bumili ako sa sobrang mahal, pareho lang naman yun. Kaso nga lang, may itim-itim na yun. Pero okay lang yun. Okay, so maghanap tayo ng fish da. Fish da. Mahal man ang isda ron. Ngayon sigurong panagat ay. Yan. So as you can see, there's a lot of different eyes pa, different faces of the fish. May malalaking mata, tulad din ng tao, no? May budlat, may cute. So, diba? Stop muna tayo. Bibili muna si Kunyan. Since dugay kay akong amo mag-reply. Magpapalit daw siya apple. O sahay magudang yung apple is kuan. Yung apple is pear. Munang lakaw-lakaw lang sa tagamay. Magkapalit na kong fish. Wala, saksak sinagol na yun akong lingwahe diri nga side. Okay, so nakapalit na kong fish. So nag-chat akong amo magpalit daw ko na kong apple. Usay magud kay dili na magkatugma ang yang translator o ang yang gusto ipasabot niya pag himan-himan magbagulbol na na siya. Niya ako kay musukol man pud ko. Ako lang gisunod ang unsa na sa yang translator. Ay nako, ulan palayo. Unta na ako na kong parcel oy. Kabalo mo guys. I purchased Myra E and foot peeling mask on Marketplace, and then she sent it to me by SF Locker. So I'm waiting for the message from SF para sana makuha ko na in one time ba, kasi andito na ako sa sa market, so dadaanan ko na lang sana. Wala pang chat. Ay naku, babalik ako dun mamaya for sure. Sobrang ulan talaga. Tagal-tagal pa mag-reply ni Dunya Agata. Guys, nakalimutan ko palang i-video yung SF Express. By the way, I purchased something from Marketplace. Siya, Myra E and then foot peeling mask. Kasi pag biak-biak yung paa mo at marami kang yung kalos ng paa mo, siya guys, mas smooth siya, tapos matatanggal siya. Kaya parang na-addict din ako sa kaka-foot peeling mask na to. Ayan, and then I took it from SF Express. Ayan. But you know what? I was just so curious kasi binayaran ko na to sa sa seller sa Marketplace. Nandito din siya sa Hong Kong. Binayaran ko na siya. Pagdating ko dun sa SF Express, siningil ulit ako ng 25. Nakapagtataka. Tapos sabi ko sa seller, hindi mo pala binayaran yung SF Express. Sabi ko sa kanya, di ba nagbayad na ako sa'yo na pambayad? Sabing ganon. Tapos sabi niya, tapos nag-send siya. Tapos agad-agad naman siya nag-reply guys na sorry po, nakalimutan lang daw niya na siya na pala ang dapat magbayad kasi nga bayad na ako sa kanya. Yun ang mga seller na tao lang naman tayo, di ba? Nagkakamali tayo. So yan ang mga seller na responsive at hindi scam. Yun kasi yung ibang seller dyan, iba ha, sabi ko iba, hindi lahat. May mga seller naman talaga na mga scammers, di ba? Same goes as minors na mga scammers din, di ba? Tulad ng friend ko kahapon, nagkanda kuba-kuba na sa mga dala niya papuntang sentral kasi ang daming nagmamine. Maulan pa. Tapos ang nangyari, at the end of the day,
hindi kinuha lahat, hindi lahat nag-pick up. Sana wag naman ganun. Kasi naghahanap buhay yung tao eh. Buti ngayon siya nagtitinda ng mga mumurang mga gamit, mga damit, mga sapatos. Buti yun kasi malinis na ano yun kaysa sa iba. Ginagamit yung mga lalaki para magkapera, o di ba? Grabe naman yung mga mga minors din na iba. Dapat maging responsible din sana sila, di ba? Kawawa naman yung friend ko. Maulan pa. Parang sobrang weak niya nung gabing nag-chat kami. Kawawa eh. Dapat hindi sana ganun, di ba? Yan, so unboxing ako maya pagdating ko ng bahay. Tingnan natin talaga kung legit yung yung foot peeling mask na nabili ko. Tapos yung Myra E, kung original ba siya. Paano ba malalaman kung original o hindi? Okay, later on again.